Yung Christmas tree. Hindi siya nalalapitan mabuti. Visit. Yan. Ayan ang Starbucks. Nasa loob ng library. Ayan. Ganun dito. Ngayon ay may binili kong pagkain. Kain tayo. Umupo muna ako. Alisin ko nga. Sinisipon ako sa totoo lang. Alisin ko na nga yung salamin. Ay, hindi pala. Mamaya mag-ano pala ako. May gagawin pa ako. May babasahin pa ako. Kain muna ako. Total, malamig naman. Magpapainit. Sayang. Lapitan natin. Yan. Ito lagi suot kong jacket ba? Kasi makapal to. Yung meron naman ako. Kaso mga pang-alis yun, mga pang-disente. Yung isa naman, pang-bahay ko rin yun. Kaso manipis. Eh ngayon, sobrang lamig na. Kailangan. Tignan nyo, para sa atin, Nikuman siya. At siopaw. Pero dito tawag Nikuman. Dito iba-iba ang flavor ng laman tsaka kulay. May kulay with yellow. Orange ba yun? Itadakimasu, ibig sabihin, kain kayo. Hanggat mainit pa, kainin ko na kasi pag malamig, hindi na masarap. Yung mga bata naglalaro, ang malilit na bata. Nagpapaano ng sabon lama. Ano nga tawag? Yung balon. Yung parang sabon siya na bubula. Magbabalon. Ano nga tawag sa atin yun? Sabon daman tawag dito eh. Ano nga yun? Sa Tagalog. Yung magbabubbles, ano mo yung parang sabon siya yung tubig na mala. Igaganon mo. O kaya igaganon mo. Yun, ang dami. Naglalaro yung mga bata. Mga batang maliliit. Mga 2 years old siguro yan. 1 year. Mga bata dito, ipasok mo sa daycare na didisiplina na agad. Tinuturuan na agad. Alam na nila yung basta pag nagde-daycare yan mga yan. Alam nila yung tinuturuan na agad yung kasi nagwo-walking yan, yung niwo-walking nila eh. Tapos minsan magdadala ng parang stroller ba yon ng mga bata pag sasama-sama yung ayaw maglakad. Kasi yung mga bata din, nai-stress din yan pag nakakulong sa Kaya pinapasyal nila yan tuwing umaga. Ikot, ganyan. Pero sa totoo lang, swerte yung mga may anak ngayon na ganyan. Kasi libre na yung paalaga eh. Nung panahon ko, Diyos ko, ang mahal ng bayad. Tsaka ang hoike na tawag nila, ayun yung mga magulang na may trabaho ng mga 4 hours mahigit. 1 day, tsaka 4 hours pa Tapos naman, yung may mga trabahong magulang. Nanay. Ngayon, ang yochen, doon, yung mga walang trabaho. Ngayon, mas mahal ang bayad doon. Tsaka late mo iahatid, maaga mong susunduin. Pero yun naman, parang private kasi naka-uniform, tsaka may school bus. Ang hoiken, wala, ikaw maghahatid sundo. Kasi kung ako magpapaalaga rin lang, hoiken na kasi whole day. Nga lang, may bayad. Yung panahon ko ngayon, libre na. Siguro lang, babayaran mo na lang pagkain. Yung anak ko, pagkain na lang binabayaran. Yung maliit, yung anak kong panganay, maliit pa yung mga sahod nila, walang maayos na trabaho. Libre, walang binabayaran. 500 yen lang. Nagkatrabaho na sila, bawat isang bata, kalahating lapad, 5,000 yen.
Eh, nung panahon ko, magkano? 4 na lapad, buwan-buwan. Bukod pa yung mga gagamitin sa daycare. Pero swerte ng mga ano ngayon eh. Tsaka walang mga paalagaan ng bata dati dito, kulang. Kaya ngayon tayo, ang dami private. Siguro ang private, may bayad talaga. Pag sa gobyerno, walang bayad. Nakakatuwang panoorin, no? Yung mga nag-aalaga, inaano yung balon. Yung bula, ewan, ano tawag sa atin? Dito Shabunda matawag kasi. Yung mga teacher tumatakbo. Grabe, ang daming bubbles. Sa totoo lang, masarap magpa-package. Ang problema, mahal ang mga bilihin. Ako, nakakapag-ano lang ako, pag mura may sale. Tsaka pauti-uti, hindi ko kaya ang biglaan. Kasi kung kukwentahin ko yung mga nakapamili ko, hindi lang siguro 10 lapad yung basic na yun eh. Tapos ang pagpapadala pa, 3 lapad. Nakasarado na nga eh. Kaya yung mga humahabol, halimbawa may nagbibili, hindi ko na mabibili eh. Pasensya na lang. Kasi ang pagpapadala, mahal. Totoo lang, tubig talagang iniinom. Hindi ako nainom ng juice, coke, tubig. Hindi ko nga maintindihan, ba't ako di na diabetes eh. Hindi naman ako nainom ng juice. Hindi ako nainom ng alak. Yun ang lagi sinasabi ng doktor sa akin, huwag kayo inom ng juice, tubig ka lang. Ay, hindi naman ako nainom ng juice. Kaya soft drinks, hindi ako nainom. Lalo coke kasi ang chemical ng coke, yung sugar. Kaso, ang pinagtataka ko, nanay ko mahilig sa cola, coke. Kaya binabawalan ko. Kaya may diabetes din yun. Matigas ang ulo din ng nanay ko. Ngayon, may gamot na siyang iniinom para kaso pinatigil ng kapatid ko. Siguro, nakalimutan ko na rin. Kasi namayat ang nanay ko dun sa gamot na yun eh. Siyempre, siguro nag-aalala, payat na payat. Nung tinigil niya yung gamot, pinatigil ng kapatid kong isa. Ayun, medyo nagkalaman. Ay kaso, ang tanga naman, hindi nagpa-check up, malay mo kung sa diabetes yun. Eh di lumala yung diabetes, di ba? Kasi sabi ng nanay ko, nangihina na daw siya. Nararamdaman niya. Ewan ko kung tanda niya yun. Kung mapanood man yun to ng kapatid ko, ewan ko na lang. Baka mamaya hindi aminin. Sabi hindi niya sinabi yun. Eh alam na aram ko yun, narinig ko. Kasi sinabi siya, bakit iniinom siya ng gano'n? Basta-basta reseta ng gamot eh. Ng doktor eh, bakit? Pero hindi niya ininom. Malay mo, isa na rin yung dahilan ng kinamatay ni nanay. Lumala. Imbis na nagagamot, diba? Eh. Tingnan niyo yung mga bata. Kanya-kanya yun doon pink. Ito naman orange. Tingnan niyo ha. Tingnan nyo, nakasakay sa ganyan. Yung mga tamad maglakad. Yan yun. Yung iba malikot, isinasakay doon. Yung mga malikot na bata. Siyempre, pag malikot yan, hahabulin mo isa. Paano yung iba mong hawak na bata, maaksidente, yari ka. Madidemanda ka, makukulong ka. Sa totoo lang dito may naaaksidente ng ganyan. Yung papaalagaan mo. Tapos isa pagkain, nabulunan, natigo. Kalimitan nangyayari ganun. Kaya hindi naman lagi. Minsan lang mangyayari. Kaya ngayon,
binabantayan na talaga. Yung lalo pagkakain, sasamid. Dito naman kahit matanda, ganun din. Nasasamid din. Lalo na dito, di ba yung Japan, may mga mochi ang tawag. Yung parang kalamay sa atin. Lalo na ngayon, mag-New Year, ano nila yon. Kumbaga sa culture nila yung tuwing New Year, kakain nun. Di ba sa atin, pansit pampahaba ng buhay. Ewan ko sa kanila, may iba-ibang tawag sila, marami silang ano rin sa pagkain. Yung tungkol sa kung ano man. Yung mochi, nakalimutan ko na. Yung mga kumakain yan. Ano ba yan? Wala naman ako naiwan siguro. Visit na yan, sa totoo lang. Pag uwi ko, lalabas ulit ako, may aasikasuhin ako. Marami akong naasikaso ngayong araw na to. Next week, masahe ko. Kasi may dalawa pa akong session na, dalawang masahe. Hindi ko alam kung papamasahe pa ako. Kasi yung nagmamasahe sa akin, nag-resign na. Hindi ko alam kung ano nga resign yun. Kung napilitang mag-resign, kung baka mamaya ano siya. Alam mo naman dito kung sa atin may ganun, mayroon din dito. Pwedeng alin sa dalawa, no? Hindi niya na kaya yung trabaho niya o baka napapagtripan siya ng kasamahan niya. Ganun din ang mga hapon, may mga problema rin yan sa ganyan. Kapwa hapon nag-aanuhan. Meron ako nabalita sa TV kailan lang eh. May-ari ng kumpanya, maliit lang. Tapos may mga staff. Tatlo ata sila. Tatlo ba? 4. Tapos isang kasamahan nila. Alam mo, hindi ko nasasabihin na kasi bawal yun. Yung iba-ibahin ko yung words. Unawain nyo na lang. Ano siya? Siguro daw na siya, napapagdiskitahan. Ayaw ko nang sabihin yung alam nyo, na andun na pinatalon sa ilog. Sinasaktan daw. Tapos naman, nakaligtas, diba? Ngayon, sinundo sa bahay ng yung lalaki, yung kasamahan, tapos empleyado, kasi yung isa may-ari eh. Grabe. Sinundo, tapos inano sa ng tren. Ayun, nagpasagasa sa tren. Inimbestigahan nyo yung una. Last year yun nangyari, naka 1 year na. Ang pag-unang imbestiga, sa sarili niya lang yun, sarili niya, inano niya na yan, tinapos niya na sarili. Pero iniimbestigahan talaga ng Ngayon nalaman, may sangkot, yung amo at saka ibang kasamahan. Ayun, huli. Biro mawa, naka 1 year. Una alam, lang sarili niya, tinapos niya sarili niya. Grabe, no? Kaya nakakatakot din eh. Kanina, noong Sabado, hindi ngayon, noong nakaraan Sabado, sa loob ng McDo, 2 batang, hindi ko nasasabihin, pinag-urak-urak, napuruhan yung batang babae. Estudyante. Diyos ko, kawawa, napuruhan. Kasi yung lalaki, naisugod naman sila. Kaso napuruhan yung babae. Yung batang lalaki, nakaligtas pa. Inimbestigahan kung kilala yun, hindi daw nila kilala yung lalaki. Yung lalaki hindi agad nahuli. Kasi Sabado yun, pero kahapon lang nahuli. Tingnan nyo, ano ba ngayon? Webes na. Kasi hindi nga malaman, kasi yung lugar na pinangyaran, walang masyadong CCTV. Meron naman. Kailangan namin hindi mahuli. Kawawa yung bata. Maganda pa naman yung bata. Siguro yung magulang nun talagang sobrang hinanakit. Kaya yung mga nangyari yon, yung mga estudyante, hatid sundo na. Kahit sabihin mo yan, junior o senior, hatid sundo na.
takot sila eh. Baka mami kung anong mangyari na naman. Kasi hindi pa nahuhuli. Pero kahapon nahuli, no? Buti naman nahuli. 43 ata yung lalaki ng urak. Buti nahuli. Kaso, nahuli nga, kawawa naman yung bata. Yung batang babae. Kaya ako sa totoo lang, nag-aalala ako sa mga anak ko. Nandito na ulit ako sa appointment ko, ha. Patayin ko na muna. Ayokong buksan kasi to bawal.